Tara, ngayong araw nga, samahan niyo kaming salubungin ang bagong taon. Ngayong araw nga ay tinanghali kaming magising dahil napasarap ang tulog. Medyo malamig kasi at mahangin-hangin ngayon dito sa Kalamba. Bale, for today's video nga ay mamimili tayo ng panghanda natin. Dahil medyo malayo nga ang mga palengke dito at ito'y nagmotor na kami. Doon na nga tayo bibili sa talagang mismong palengke para naman makatipid-tipid. Sa sobrang nagmamadali na baka wala nang mabili ay hindi na nga kami nag-almusal or nagkape man lang. Sigurado kasi maraming tao mamimili para sa medianoche. Ewan ko ba ang hilig-hilig namin sa last minute shopping. Dito nga kami sa barandal namili ng prutas dahil sobrang mura. Syempre kung saan ang mura, dun tayo sis. Ang mamahal kasi naman talaga ng prutas kapag ganitong holiday season. Habang namimili nga si Josawa dyan ng mga prutas para sa medianoche, itong si Riri nakakita ng orange. At wala na nga ibang buhang bibi kundi orange, orange. Paano ba naman mga mare, favorite niya yan? Nung buntis nga ako sa kanya, ito yung lagi kong kinakain. Totoo nga yung sinasabi nila kung ano yung palagi mong kinakain nung buntis ka ay hindi malabong hindi magustuhan ng anak mo paglabas. At hindi nga nang basta nagustuhan, favorite niya talaga yan kahit yan lang yung kainin niya buong araw ay gustong-gusto niya talaga, hindi siya magsasawa diyan. Gusto niya na ngang pabalatan yan diyan kaso sabi ko hindi pa bayad anak baka pagalitan tayo. Hindi na rin naman kami nagtagal diyan at nagbayad na rin si Josawa sa mga pinamili naming prutas. Simple lang din naman yung mga handa namin at sakto lang din para sa aming maliit na pamilya. Sumunod naman namin pinuntahan ay itong Dali. Lagi ko nga itong nakikita at sobrang mura daw ng mga paninda dito at hindi nga ako nagkamali guys. Tuwang-tuwa nga kami ni Josawa guys kasi sobrang mura nga ng mga paninda dito katulad na lang nitong suka nila. Meron nga itong kamukhang famous na brand pero tingnan mo naman yung presyo sobrang mura. Dahil nga nagustuhan namin ni Josawa dito ay mukhang mapapaulit kami. Yun nga lang talaga ay may kalayuan to sa amin kaya kailangan may service ka. After nga namin mamili ay nagbayad na rin kami. At dahil nga biglaan ang punta namin dito wala kaming dalang eco bag. Kaya naman sabi ko tara bumili na lang tayo dito sa counter. Alangan naman bitbitin namin isa-isa yung pinamili namin, 'di ba? Tawang-tawa pa nga kay Josawa niyan kasi nagre-request siya dun sa cashier ng color blue na eco bag. Hindi niya alam mga ante na galing sa paayuda ni Mayor yung color blue na eco bag na nakikita niya. Dito nga mga mare, ikaw mismo ang magbabag ng inyong mga pinamili. At syempre, kailangan may dala ka ring sarili mong lagayan or else mag-a-avail ka sa kanila. Hindi pa nga tapos ang aming pamimili kaya naman pinasnack muna namin si Riri nitong paborito niyang mamo. Pagdating nga namin dito sa punta ay nag-stop over muna kami para naman magkaroon ng laman ng tiyan. Dito nga to sa punta malapit sa school ng kapatid ko at alam niyo bang tumira kami dito dati. Sa tagal kong tumira dito ngayon lang ako kakain dito sa Lomi House na to. Kasi naman bahay at trabaho lang talaga ako noon. Anyway, medyo maraming ang tao dito ngayon kahit napasalubong na ng bagong taon. Siguro ay dahil din galing sila sa pamimili katulad namin. Dumating na ngayon Lomi pero hindi rin naman ako nakakain agad dahil nag-lunch pa nga itong si Madam. Dito nga sa amin mga mare ay kaliwat kanan ang mga nagtitinda ng Lomi. Siguro dahil boundary na kami ng Laguna at Batangas, talaga namang mabenta dito ang Lomi sa amin. At legit din naman kasi mga mare na napakasarap. Sa totoo lang mga mare ay napakadalang ko rin talagang kumain ng Lomi before dahil siguro napakalapot niya. Pero simula nung nagkakilala kami ni Josawa ay nahihilig na rin talaga ako dito. Parang mas na-appreciate ko na yung lasa niya. And so far, pati si Riri nagugustuhan din. Kaya naman kung magagawi kayo dito sa dulo ng Kalamba dito sa boundary ng Batangas, abay wag nyo nang palagpasin, tikman nyo na rin yung mga pinagmamalaking Lomi dito. Sobrang sulit na dahil sa mura ng servings, busog na busog ka pa. After nga namin kumain ay eto namili na rin kami ng kulang na gulay at karne na pangririkado sa lulutuin natin ngayon. Wag na kayong magtaka kung bakit ganito kagulo dito sa bahay dahil mula nung dumating kami galing sa Christmas vacation ay hindi pa talaga ako nakakapaglinis. Sobrang busy din talaga nung mga nagdaang araw at talaga namang naabutan na nga ako ng deadline ko kaya naman for the habol talaga ako sa paggagawa ng content mga ti. Anyway, sinimulan ko na nga palang hiwain yung mga kailangang hiwain. Habang nagagayat-gayat nga ako dito yung mga kasama ko sa bahay ay ayun, nagiinuman na nga. After ko ang hiwain yung mga kailangan kong hiwain ay ito niluto ko naman yung spaghetti sauce. Para mamayang gabi ay yung pasta na lang. Yung pang spaghetti nga na to ay galing kay Papa. Natanggap niya to mula sa ayuda ni Mayor. Sana all. Diyos ko, ang tagal-tagal ko na nakatira dito pero wala ako natatanggap. Anyway, fiesta, baka naman. Share ko lang din mga mare na ang dami nag invite sa amin ng mga relatives na dun sa kanila mag-celebrate ng New Year. Kaso nga lang mga mare, pinaninindigan ko na kasi talaga yung mala tradisyon kong gusto na taon-taon talaga ay dito kami kupletong pamilya dito sa loob ng bahay. Ewan ko ba pero ang sarap-sarap sa pakiramdam na ako yung punong abala sa paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon kasama yung pamilya ko. Nung bata pa kasi talaga kami mga mare ay never ko talaga na-experience na salubungin ng bagong taon dun sa bahay namin. Or yung kaming pamilya lang. Lagi talaga kaming umuuwi sa mga relatives namin at dun kami nagbabagong taon. Though hindi naman matutumbasan yung saya din nung mga panahon na yun. Idagdag mo pa na marami kami natatanggap na pera dahil sa paaginaldo ng mga tito at tita. Huy, mukhang pera yan. Siguro, dala na rin ng motherhood sa akin, parang gusto kong pagsilbihan yung pamilya ko at ipagluto sila kasi minsan lang naman to yung talagang
kumpleto at sama-sama kami. Kahit naman hindi ganun kasarap yung luto ko, ay wala naman silang choice kundi kakainin pa rin naman nila yan. Nung kinagabihan na nga, after kong ayusin yung pa-backdrop natin dito, ay naligo na rin ako at niluto itong pasta. At wag na nga kayong magtaka kung bakit may bagsak na nila lang doon dahil nga napaaga ang inuman nila. Iniready ko na nga rin yung mga pagkain dito sa lamesa para naman mamayang midnight ay kakain na lang kami. Nang magising na nga yung ating mga manginginom ay ito nag-start na ang videoke dito sa labas. Kanina pa nga nagpapatugtog si Papa at puro TikTok mashup nga. Yu 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 yu. Iniwanan na nga rin pala ako dito ng mga kasama ko, siguro na pagtanto nila na deserve ko naman na masolo yung mikropono dahil kanina pa ako busy. Uy, alam nyo ba, akala mo ang dali-dali kantahin ang kanta ni Taeyeon sa videoke, pero grabe, ang hirap niya, te. Anyway, ganito talaga ako, guys. Kaya kapag dumadayo kami ng videoke, hindi talaga ako kumakanta kasi naman, hindi pwedeng hindi mawala sa playlist ko ang mga Korean songs. Ewan ko ba, Koreana kasi talaga ako, charis. At habang pumipiyok-piyok pa nga ako ay ito tamang toma naman tong bata dito. Cherries, tubig lang yan. Pagkatapos ko nga magpiling K-pop doon ay nagpunta naman kami dito sa tita ko dahil nag-aya nga sila magpicture. And as usual, iyakan to the max na naman. Expected ko na talaga to na kapag dinala ko dito si Riri ay mag-aalatuko na naman yan na may pagngaw-ngaw pa nga. Mahirap din pala ang batang di papanakaw sa totoo lang. Nakapag-picture din naman kami kahit paano niyan kahit nag-iiyak si Riri, yun nga lang kinailangan na naming umuwi kagad. At kahit nga parehas lang yung handa ko doon sa tita ko ay nagbigay pa rin ako at ito nga yung binigay nila sa atin. Anyway, yung isang salad nga dyan ay galing sa kapitbahay namin kaya naman thank you so much. Saktong-sakto nga ay wala kaming salad kasi nag-mango graham lang ako, yung tinipid na version ba. Kasi napakamahal ng mangga. Habang sarap na sarap nga si Riri dito sa salad at napapa-thumbs up pa nga, ay meron na nga po kami mga kasamang gisingin nyo kami pag 12 na ha. Hindi talaga nawawala yung mga kapamilya nating ganyan ano. Madalas sa kanila yung mga nakainom maaga pa lang at ayan na nga. Pero okay lang din naman kasi tuwing may occasions na naman umiinom ng ganyan kaaga si mister. To think na ang kainuman niya lang din naman ay si Papa. Alas 11 na nga nito na magkaayaan ng magsilabasan. Meron kasing magpapa-fireworks dito malapit sa amin. Mabuti na nga lang at hindi maulan ang pagsalubong sa bagong taon ngayon kasi last year talaga hindi mo may enjoy dahil napakasama ng panahon. Mga around 11:30 na nga rin ito kaya naman nagsimula na sila magpuputok ng pailan-ilan dyan. At gaya nga ng inaasahan ay hindi nagugustuhan ni Riri ang mga nangyayari sa paligid niya. Yay! Riri! Riri! Ayun Riri oh! Kung maka-hype naman ang nanay, akala mo nag-e-enjoy ang anak. Huy. At sumapit na nga ang panibagong taon. Welcome 2024! Happy New Year! Wow, nice! Isang taon na naman nga ang natapos at wala akong ibang ipinagpapasalamat sa aking 2023 kundi yung naging healthy at walang nagkasakit ng matindi sa pamilya ko. At syempre, yung journey ko as a content creator at pagiging affiliate at Shopee ambassador. Sa mga followers at sa buyers ko at sa mga kapwa ko rin small content creator na sumusuporta sa akin. Thank you so much talaga sa inyo. Naway lahat tayo ay makamit yung goals ngayong 2024. And of course, yung mga silent battles and struggles na napagtagumpayan natin ng taong 2023, aminin man natin o hindi, isa rin yan sa mga nagpatatag sa atin at naghubog sa atin para mas maging better version tayo ng sarili natin pagdating ng panibagong taon. At syempre, ang walang sawang pagpapala mula sa taas. Kayo, ano-ano yung pinagpapasalamat nyo sa taong 2023? Share nyo naman. Anyway, yun lang muna for today's video. Thank you so much for watching, guys. Kamsahamnida. Annyeong! Unang araw ng taon may masakit-sakit agad sa katawan. Feeling gurang at langis-langis is life pa rin sa 2024.